Gahum sang ting mga tigbabaeng sugilanon sang pagbago. An EJS Radio Drama Anthology. Mga istorya sa mga ordinaryong babae halin sa lain-lain nga bahin sang katilingban nga nagpapakita sang pagtsunde, pagpanginabuhi kag panggamhan. Mga kalisdan kag kadalagan sa trabaho, gugma kag kabuhi, kag pag-alma kontra sa abuso kag pagpanglugos para sa matarong kag pagkamatinuoron nga katilingban. Isa ka drama sa radyo nga ginaandam sa mga estudyante sang BS Hospitality Management 2A sang Aklan State University Kalibo Campus. Para sa inyo nga kalingawan, pagpabatid kag pagpanginuwala sa aton palatuntunan. Gahum sang ting mga tigbabaeng sugilanon sang pagbago. An EJS Radio Drama Anthology. Kamusta naman mga palangga namon nga tagapagpalamati sa adlaw nga ini? Isa naman kasugilanon ng aton basahon kag ini hanungod kay Ella. Sa isa ka syudad sang banwa sang Kalibo, nagapuyo ang isa ka babaye nga mahugod kag mapinalanggaon. Kag ini si Ella. Si Ella nagatrabaho sa isa ka marketing company kung sa diin ini ang nagabulig sa iya sa pangadlaw-adlaw nga kinahanglanon. Isa ka adlaw, nakita sila ni Glor nga iya amiga kag nag-istorya parte sa natabo kay Lynn kag sa iya nga nobyo. Ella, kabalo ko ba lang sang natabo kay Lynn? Nabatean ko nga nagbulag sila sang iya nobyo. Oo, Glor. Nakibot man gani ako kay kadugay na sa ila. Ano ang rason? Basi may problema lang sila nga duha. Ginsugiran niya ako kahapon nga toxic na gid ang ila relasyon. Kag ginasakit siya sa iya nobyo. Muna, nagdesisyon na lang sila nga magbulagay. Hindi na gid ya pwede makayo? Hindi na gid. Kay siling niya, nagkasugot na sila sa barangay nga magbulagay. Kag balaan mo, lapit lang tani nga pasakaan sang kaso ni Lynn sang violence against women ang iya nobyo. Bangod sang iya king himo. Way man kita mahimo para sa ilang nga duha. Ato na lang suportahan para sa ikaayo nila. Tika mo man sang imo nobyo, kamusta man? Ari, di ko masiling kung sa healthy relationship gihapon kami. Halos di ko naging masaligan na ako nobyo kay puro perkada kag inom lang ang ginahimo niya. Kung ako sa imo, mangita ka din sang iban. Ikaw nagahimakas mag-ubra samtang siya waay lang. Sayang ka girl. Karon lang anay pabayan ko lang basi magbago pa man siya. Ay paano, mapauli na ako. Ikaw na bahala diri. Samtang nagalakad pauli sa Ella, kinaisip niya nga base matabo sa iya ang natabo kay Lynn. Hindi man niya ginabangayo ini, pero maabot gid ang adlaw nga matabo ini sa iya. Hi love, nakapanyapon ka na? Waay pa, ginatamad ako mag-asikaso sang aton panyapon. Nga ang ginatamad ka, may pagkaon man kita sa rep Hay anhon mo, ginatamad ako. Halos wala ka na ganis ang ginaobra diri sa balay, tapos ginatamad ka pa mag-obra sa aton pagkaon. Kapoy ako halin sa trabaho, tapos nag-overtime pa kami. I was expecting na pag-abot ko may pagkaon nga makita, pero ikaw, puro ka ng cellphone kag binarkada. Ayaw gani ako pagtaas isang boses Babae ka lang, andam kagid sa akon isa pa. Ikaw, kalalaki sa imo nga tao, pero katamad-tamad sa imo. Hindi ka mapuslan diri sa bagay. Ayo sa ang imo baba nga ina Nagguwa si Lloyd sa kwarto kagimbilin si Ella nga nagkatangis. Nagligad ang mga inadlaw pero sige gihapon ang pagpasaway ni Lloyd. Hasta nga nagabot ang Valentine's Day. Pero sa amuman nga adlaw, nagsugod na ang pagbago sa kabuhi ni Ella. Love, may concert si Maki sa Pastrana buwas. Gusto mo magtanaw kita? Gano ako dito? Kag ano nga akon makuha sina? Kag isa pa, ginatamad ako maglakad. Sige na love, mas kinyanda lang ang imuhan dumanan mo sa akon subo nga Valentine's Day. Ayaw ako pagkulit May mga plano pa ako. Sige lang. Pero kung magbago ang isip mo, malakat ta ha. Hindi mo kung gana Ella ang yatangis, samtang halos wala man siya sa ginhimo nga hindi maayo para kay Lloyd. Pero permi lang siya ginapasakit. Kag nagabot gid ang adlaw sang concert ni Maki. Samtang nagakatulog si Ella,
Naglakad si Lloyd para magkita sa iya ex-girlfriend sa Pastrana. Hindi niya mahibaluan na nakita siya sang iya amiga sa plaza. Hello, Nika? Ela, diri ko subong sa concert ni Maki sa plaza. Ari ka diri subong? Waay, Nick? Nga tani? Nakita ko si Lloyd mayupod nga iban nga babayi. Kag friends ko pa siya sa Facebook. Oh, abi ko diri siya sa kwarto pero ara nagali siya dira sa plaza. Kag may kaibahan pa nga babayi. Kilala mo kung sino? Sa pagkabalok ko, umika ang iyang ngalan. Sige, Nick, salamat gid. Hambalon ko lang sa iya pag-abot. Sige, Ella. Wala makatulog si Ella samtang nagahulat sa pag-uli ni Lloyd. Pag-abot sang aga, hinay-hinay ginabrihan ni Lloyd ang ila puwertahan. Dito na siya ginpamangkot ni Ella kung diin siya nagkadto kung sino ang iya kauban. Lloyd, kadto ka gani di? May ipamangkot ako sa imo. Nga ahaw, Diin ka nagkadto kagabi, kag sino si Mika? sino nga Mika man? Lloyd, ayaw ako pagtunto ha. Kung nahimo mo ina sa imo nga mga ex, pues, sakon hindi. Sino si Mika? Barkada ko lang si Mika. Kag naglanto kami sa concert ni Maki kagabi. Ano ka ba, Lloyd? Ako nga nobya mo mismo, ginapasakitan mo. Tapos nagpangita ka pa sa iban? Kung wala pa nagtawag si Mika, hindi ko pa mabalaan. Oo na. Nagkita kami sang akon ex kagabi. Lloyd, halos kinhatag ko sa imo ang tanan. Wala ginaw nagkulang sa pagpalangga kag paghatag sang akon oras sa imo. Valentine's Day kahapon, kag gusto ko man nga makaagi nga i-surprise mo ako. Pero iban nga surprise ang ginhatag mo sa akon. Diin ako nagkulang sa imo. Sabta ang pamangkot ko. Kay kung hindi, mas maayo pa nga tapuson na nato nini. Sige. Kay nadudula na ang akon pagigugma para sa imo. Siguro, subong na ang tamang adlaw para masiling ko sa imo nga tagapasalamat gid ako kay nakilala ta ka. Pero sa amo man nga rason, daw hindi gid kita para sa isa't isa. Pero antes nga matapos ini, tani makita mo ang tao gid nga para sa imo. Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo hahayaan naman kitang sumaya at umalis. Nagdesisyon si Ella kag si Lloyd nga magbulagay. Masakit man kay Ella ang ginhimo ni Lloyd, pero kinahanglan nga batunon ang tanan. Hindi man si Ella maswerte sa umpisa, pero naglaom siya nga magabot gid ang adlaw nga makilala niya ang lalaki nga para gid sa iya. Matapos ang pila ka bulan, nagkita sila ni Don nga iya katrabaho sa pareho nga kumpanya, kag gindayon niya sa Ella sa iya palabuton nga promotion. Uy, Ella, kamusta ka? Nakapokus ka na naman sa imong trabaho? Uy, Don, maayo lang. Ikaw, ano man ang imo ginahimo? Ari ka trabaho man, pero mas nalipay ko sa imo. Nahibalaan mo ba na promotion mo na sa sunod na semana? Kag ikaw ang atong best female hardworking of the year! Oo, Don, nako-confirm na ako. Hindi gid ako makapati nga mahimo ko ini. Grabe ka, Ella! Nagauswag kagid sa imong karera. Galing, damo man nga problema nagaagi sa imo. Pero naging mabakod ikaw sa imong kaugalingon. Salamat, Don. Pero hindi man ako nagaisahanon. May mga tawo nga nagasuporta sa akon, kag inhimo ko ang akon best para ma-reach ko ini nga promotion. Oo, Ella. Maayugin nga makita ang imong pag-uswag. Kasayod ka ba nga mas madamo ka pa nga mahimo kag ma-inspire ng mga babayi? Don, salamat gid. Maayo nga may amigo kag amiga ako nga pareha sa imo nga nagasuporta sa akon. Uy, Ella, may gusto ako isugid sa imo. May nakilala akong nga gwapo kaayo. Ara nga bala, bag-o na nga sales manager. Ikaw gid, Don, wala ka gid gihapon nagabag-o. Ayaw na bala sang ano dira, kay bagay gid ka mga duha. Uy, Mel, kag to diri. Ella, siya si Mel, ang atong bagong sales manager. Maayong hapon, Ella. Nice to meet you. Maayong hapon man, Mel. Nice to meet you too. Dili lang ani ka mga duha, kay may asikasuhan na ko. Ella, libre ka ba mag-dinner karon?
Gusto ko tani, mag-dinner ta para mas makilala ta ka. Wala man kaso kay libre man ko dunas ang gabi. Sige Ella, wala tong takakaroon pagkatapos ang atong trabaho. Sige Mel. Pagkatapos ang trabaho ni Ella kag Mel, nagdiretso sila nga duha sa Minori Japanese restaurant para magpanyapon. Samtang nagahulat sila sang ilang pagkaon, nagpangutanan si Mel kay Ella. Ella, samtang nga nagahulat kita sang atong pagkaon, pwede ako kapangutana sa imo? Oo Mel, ano na pamangkot mo? Kumusta ka subong? Kamusta subong ang imo relationship status how? Well, I'm living my best life right now eh. Nagapangabuhi independently. Kung siin nagapangabuhi ako nga wat ibang kinaisip, kundi ang akong sarili lang. Pwede ko maubra ang akong gusto, nga obrahon sa kabuhi, nga wala may nagapugong sa akon. Kag parte sa akong relationship, hindi nagid ko, mapokus lang ko danay sa akong sarili, kag sang karera, kay uwan nagid ko yan ang ilang mga mauman ang tanan. Nahadlok nagid ko nga mataboliwat sa akon ayhan. Mas pilion ko danay nga palanggaon ang akong sarili bago ang iban. Eh ikaw Mel, kamusta love life mo subong? 3 ka tuig na ako nga single. Kag mahambal ko nga kinabuhi ko ang pinakamaayo nga version sang akong kaugalingon. Labi na matapos nga ginluba ako sang akong ex. Nga kay kagwapo man sa imo. Wala ko'y kabalo, pero base subong nga tuig, hindi na. Tanan man kita may ginapangita, pero hindi nato mabalaan kung sino or saan o mag-abot. Malay mo, basi makita mo na ang para sa imo so. Sino man ayhan? Ako, balan mo Ella, nagapati ako sa silinganan nga you will find the right person in the right place and right time without searching for it. Kag the right person in the right place and right time may ara sa atubang musubong. Kaina lang kita nagkakilala Mel, tapos daw kadasig ka na sa akon. Kag isa pa, hindi ako easy to get. Ella, sa una ko nga nakita ka, daw ginagaw mo ng akong tagipusoon kag ang akong intention. I believe nga hindi mo makuha ang isa ka bagay kung hindi pagtinguhaan, kay willing gid ako maghulat sa imo. Mel, hindi mo ako makuha sa imo nga mga hambal nga ina, pero ikaw bahala. So, pwede bala ako nga makapanlayag sa imo? Sure, why not? Ella, binapromisa ko nga hindi ko ipa-experience siya sa imo ang imo ginagihan sang una. Ginahandom ko nga ihatag sa imo ang gugma nga angay gid sa imo. Okay, saligan ko ron. Pila ka bulan ang ginulat ni Mel para maipakita ka masinsero kay Ella. Pero bisan pa sang tanan nga ilang ginagihan sa ila kabuhi, wala gid nadulaan sang paglaom si Mel nga hindi magpadayon. Pag-abot sang ikawalong nga bulan, na pangluyag, dito na niya nabaton ang matamis nga oo ni Ella. Mel, may gusto ako ihambal sa imo. Tani, hindi ko makibot. Sige lang, kay mamati ako. Mel, balaan ko man ang imo paghimakas nga mapakita sa akon ng imo paghigugma. Kag sakripisyo nga hindi mabayloan sang ano pa man. Tungod kay ginahatagan mo ko sa importansya kag ginarespeto mo ako, hindi lang masiling ko sa imo, nagasugot na ako nga maging nobya nimo. Tuod, kadugay pa sang ako nga birthday pero amagid ni ang the best nga regalo nga mabaton ko karon. Kag sa imo pa, ang gusto ko lang ihambal sa imo Ella, hindi ko gid pagsayangon ng pagpalangga nga gintao mo sa akon. Ipakita ko gid sa imo nga maskin hindi man ako perpekto nga tawo pero ihatag ko gid sa imong pagpalangga nga angay gid sa imo. Nabato na ni Mel ang matamis nga oo ni Ella, kag naging sila na nga duha. Pila nakatuig ang ila pagulupdanay, kag nakapundar na sila sang duha ka kaugalingon nga duta, balay kag kaugalingon nga negosyo. Dayahay na ang konanda, paagi sa maayo kag malipayon nga pagulupdanay. 5 ka tuig na ang nakalabay kag nagbago na ang tanan. Si Ella nga sang una isa ka ordinaryong empleyado, nag-angat na bilang isa ka matagas nga negosyante. Nangintag iya pa siya sang isa ka matahom nga fine dining restaurant, ang The Starlit Kitchen. Madamo siya na-inspire ng mga babaye, kaging kuha pa siya nga manging bisita kag speaker sa mga okasyon,
labi na ang awareness campaign on violence against women. Nakabaton siya sa mga prestigious awards para sa Carter Women's Initiative kag Women Empowering on Violence Against Women of the Year. Isa ka adlaw, samtang nagabisita siya sa iya restaurant, nakita niya liwat ang iya ex nga si Lloyd nga nag-obra bilang isa ka waiter. Lloyd? Ella? Lloyd, kamusta ka na? Maayo man. Nagatrabaho lang ako diri sa restaurant. Nagatrabaho ka diri? As a waiter? Oo, Ella. Kay gusto ko man may maabot ako sa akon kabuhi, kag hindi magsalig sa akon ginikanan. I wanted to be the best. Lloyd, naagid ako sa imo nga pagbago. You're a different person now. Ella, na-realize ko ang mga sala ko sa imo, sang kita pangaduha. I was a fool back then. Tani, may chance pa ako nga mapauli ang tanan. Lloyd, ang tanan nagbago na. May asawa na ako, kag may duha ka bata. Kag malipayan kami kung diin kang kami subong. Ini nga restaurant, amo niya king tinguhaan niya ipatindog paagi sa amo niya pagsakripisyo. Kag pagpalanggaanay nga takoskid kag gabhanan. Ang ako lang mahambal sa imo, nagapasalamat ako kay nagbago ka sa imo sarili. Kag kung diin ka man subong, hindi gid kay hilak magtanaw sa imo ginhalinan. Ginapatawad na kita sa tanan niya ginhimo mo sa akon, kag kabay pa nga makita mo man ang babayi nga para sa imo. Naglaom si Lloyd na mabalik pa ang mga nadula, pero nadumduman niya nga ang tanan nagbago na. Na-realize niya na hindi siya para kay Ella, kag hindi si Ella para kay Lloyd. Pero nagapasalamat siya gihapon nga sa tanan nga ginghimo niya kay Ella, ging patawad gihapon siya. Sa istorya ni Ella, makita naton nga hindi tanan nga relasyon perpekto kag malipayon. Kinahanglan naton buhian ang hindi para sa aton para makita naton ang tawo nga magabalangga, magabaton kag magatahod sa aton. Ibutang naton ang Ginoo sa aton relasyon kag magpakumbaba sa kada isala. Kaya sa aton mga tagapagpalamati, diri natapos ang kasaysayan ni Ella nga iyaging pasakop kag aton ginhadagan sang kabuhi diri sa atong palatuntunan. Gahum sang tingog, mga tigbabaing sugilanon sang pagbago, an EJS Radio Drama Anthology. Sa direksyon ni Micaela Jade Taay, sa pagsulat ni RJ Apollo, listahan sang mga ginapatabangan. Micaela Jade Taay bilang sa Ella, John Lloyd Regalado bilang si Lloyd, Miljan Milgar bilang si Mel, Danica Jane Pukid bilang si Nika, Donel Ramos bilang si Don, Glorian Angelo Perlas bilang si Glor. Isa ka drama sa radyo nga ginaandam sa mga estudyante sang BS Hospitality Management 2A sang Aklan State University, Kalibo Campus para sa kursong nga EJS Gender and Society. Gahum sang tingog, mga tigbabaing sugilanon sang pagbago, an EJS Radio Drama Anthology.